Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa sandaling iyon, sa labas ng silid, ang lahat ng mga alagad ng pamilya Carter ay nakaramdam ng kilabot matapos nilang masaksihan ang trahedyang pangyayaring iyon. Sa mga susunod na araw, itinayo ng Carters ang kanilang mansyon at nadagdagan ang seguridad ng paligid nito. Ang mga pwesto ng seguridad ay itinakda bawat ilang talampakan sa paligid ng lupain, at isang pangkat ng patrol ang pinasimulan upang bantayan ang lugar. Nakataka si Donoghu, ngunit maaaring bumalik siya balang araw. Kaya, ang lahat sa pamilya Carter ay nanatiling buong alerto. Bigla, isang manipis na figura ang lumitaw. Nakasuot siya ng isang maskara sa mukha, tinakpan ng pawis ang noo niya, at ang maliwanag niyang mga mata ay nagningning sa pag-aalala. Si Lily yun. Sa nagdaang 2 araw, nanatili siya sa paligid ng mansyon ng Carter, habang hinihintay niya ang pagbabalik ni Daryl. Narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ng mga alagad ng 2 pamilya ng Carter, na si Daryl ay malapit ng mamatay. Nag-aalala siya, at pagkatapos ng ilang pag-aalangan, nagpasya siyang kitain ito. Tumigil ka! Sino ka? Pagdating lamang niya sa pangunahing pasukan ng pinto, pinigilan siya ng ilang alagad ng pamilya Carter. Gusto kong makita si Daryl. Mayroong pawis sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng desperasyon. Sinuri ng mga alagad si Lily, at isa sa kanila ay nagtanong, sino ka sa kanya? Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Matapos ang insidente kay Donoghu, ang buong pamilya Carter ay nasa buong alerto. Tatanungin nila ang sinumang mga estranghero na nakasalamuha nila sa lupain ng pamilya. Ako ang kanyang. Nais ni Lily na sabihin na asawa siya ni Daryl. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga salita, nagbago ang isip niya at sinabi, kaibigan niya ako. Ngayon na sobrang pangit ko, hindi ako karapat, dapat na maging asawa ni Daryl. Kahit na anong mangyari, dapat kong makita si Daryl. Basta't alam kong ligtas siya, hindi na ako mag-aalala pa. Kaibigan. Ano ang pangalan mo? Saan ka nanggaling? Ang alagad ay nagpatuloy na magtanong ng higit pang mga katanungan, hindi niya pinabayaan ang pagbabantay. Ang babaeng ito ay inaangkin na kaibigan ni Young Master, ngunit nagsuot siya ng maskara, at hindi nangahas na ipakita ang kanyang mukha. Mukhang kahina-hinala. Nag-aalala si Lily. Kaibigan talaga ako ni Daryl. Mangyaring hayaan mo akong pumasok upang makita siya. Titingnan ko lamang siya mula sa labas ng pintuan, at pagkatapos ay aalis ako. Isang tingin lang. Gayunpaman, ang mga disipulo ay hindi sumuko. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa malayo, at hindi nagtagal, lumitaw si Dax at lumakad papunta sa kanila. Pinunong sektang Sanders, gustong makita ng babaeng ito ang aming Young Master. Napansin namin na mukhang kahina-hinala siya, kaya kinu-question namin siya. Mabilis na iniulat ng mga alagad ang sitwasyon. Kahina-hinalang babae. Nagdilim ang mukha ni Dax habang nakatingin kay Lily. Sino ka? Dax. Natuwa si Lily, at mabilis siyang nagtanong, kumusta si Daryl? Ayos lang ba siya? Hindi kaagad tumugon si Dax, ngunit patuloy na nagtanong ng malamig, sino ka? Kay Dax, matagal nang pinatay ni Mateo si Lily. Dahil nagsuot ng maskara si Lily, walang paraan na makilala siya agad ni Dax. Sabik si Lily sa pagsagot niya, Dax, I am Lily. Nang marinig niya ang pangalang iyon, malamig na tumawa si Dax. Patay na ang asawa ng aking kapatid. Sino ka? Ang lakas ng loob mong gayahin siya. Gusto mo bang mamatay? Ayaw ni Dax na magsabi ng iba pa, tumalikod siya at sumugod papunta sa kanya. Pagkatapos, inabot niya at hinugot ang maskara sa mukha ni Lily. Si Dax ay isang unang antas na martial emperor, kaya walang paraan para magtago si Lily. Agad na natanggal ang kanyang maskara sa mukha. Sa sandaling makita ni Dax ang mukha ni Lily, laking gulat niya. Ang pangit na babae. Pagkatapos, tinipon ni Dax ang kanyang saloobin, habang kinakunot ang kanyang mga mata. Sinabi niya, ikaw si Lily? Kahit na ang kalahati ng kanyang mukha ay mukhang pangit, ang kalahati ay maputi at makinis, halos mukhang perpekto ito, kaya nakilala siya ni Dax. Gulat pa rin si Lily, ngunit tumango ito.
Ate, hindi ka patay. Ano ang nangyari sa mukha mo? Si Dax ay mukhang mausisa, puno ng tanong ang kanyang isipan. Wala sa mood si Lily na magpaliwanag pa, kaya alala siyang nagtanong, huwag muna nating pag-usapan yan. Kumusta na si Daryl? Ayos lang ba siya? Bumalik sa kanyang katinuan si Dax at sinabi, ang kalagayan ni Daryl ay naging medyo nakakaalala, ngunit mabuti na siya ngayon. Pagkatapos, nagpatuloy siyang nagsalita ng nasasabik, halika. Dadalhin na kita sa kanya. Masisiyahan siyang malaman na buhay ka pa rin. Bumuntong hininga si Lily, ang pag-alala sa kanyang puso ay tuluyang nakaginhawa. Tiningnan siya ni Dax ng buong pag-asam, ngunit umiling si Lily. Sa palagay ko hindi ko siya dapat makita, ngunit gumaan ang loob ko na siya ay mabuti. Mangyaring, huwag sabihin sa kanya na narito ako. Pagkatapos, naglabas si Lily ng isang bagay at iniabot kay Dax. Iyon ang mga heaven repairing stones na nahanap niya sa piitan ng sektang itim na hangin. Walang alam si Lily tungkol sa batong yon, ngunit alam niya na mayroon itong espiritual na enerhiya. Dahil si Daryl ay malubhang nasugatan, maaari itong maging pakinabang sa kanya. Natagpuan ko ito sa New World, mangyaring ibigay kay Daryl, mahinang sabi ni Lily. Kinuha ni Dax ang bato sa kanya. Mabigat ang pakiramdam ng puso ni Lily habang tiningnan pa ang mansyon ng Carter. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Ate, ikaw. Sigaw ni Dax, ngunit umalis na si Lily. Samantala, niyakap ni Daryl ng mahigpit ang munting diwata, nasa silid pa sila. Lumipas ang oras, segundo at minuto, hindi nagtagal, ang isang araw ay tahimik na lumipas. Sa gabi ng ikalawang araw, nakaramdam si Daryl ng isang kurot sa kanyang dibdib nang mapagtanto niyang bumagsak na ang gabi. Sa nakaraang 10 oras, ibinahagi ng munting diwata ang marami sa kanyang mga alaala sa pagkabata. Alam ni Daryl na nais ng munting diwata na makagambala ng atensyon dahil ayaw niya na masyadong malungkot siya. Munting asawa ko, mayroon ka bang mga hiling mula sa iyong pagkabata? Mapait na tanong ni Daryl habang hinihimas ang buhok ni munting diwata. Ang munting diwata ay nagbigay ng ilang mga saloobin bago siya ngumiti at sinabi, upang maging malaya sa mga alalahanin. Kumuyom ang puso ni Daryl nang marinig iyon. Napakagandang batang babae, ang laki ng sinakripisyo niya para sa akin. Alam ng munting diwata na si Daryl ay emosyonal, kaya't napangiti siya habang nakatingin sa bintana. Naging madilim ang kalangitan. Daryl, tara na at tingnan ang mga bituin. Mula noong bata pa ako, gusto kong pumunta sa tuktok ng bundok ng palasyo ng Fuyao upang tingnan ang mga bituin. Mangyaring samahan mo ako na gawin din ito ngayong gabi, ayos ba? Siyempre. Tumango si Daryl habang bitbit ang munting diwata at lumabas ng kwarto. Panoorin ang mga bituin. Kahit na gusto niya akong umakyat sa bundok o sumisid sa karagatan, hindi na ako magdadalawang isip pa ng ilang segundo para doon. Ang munting diwata ay maaaring hindi na mabuhay pagkatapos ng isang gabi, at ang gusto niya lang ay panoorin ang mga bituin, kasama si Daryl. Makalipas ang 10 minuto, dumating na si Daryl sa rurok ng Wick Valley na kasama ang munting diwata. Ang Wick Valley ay kung saan ay natalo dati ni Daryl ang 10 mga kontrabida. Ito rin ang pinakamataas na rurok ng kalgitnaan ng lungsod. Ang simoy ng gabi ay nagpatuloy na pumutok habang si Daryl, at ang munting diwata ay umakyat sa tuktok. Sa dalisay na panloob na enerhiya ni Daryl, hindi naramdaman ng munting diwata ang lamig habang dinadala siya ni Daryl sa kanyang mga braso. Ang matangkad na berdeng damo ay lumago sa buong tuktok ng bundok. Gabi na, kaya't wala talagang tao doon. Si Daryl at ang munting diwata ay nakaupo sa berdeng damo, ang langit ay puno ng mga bituin, at maganda ang kanilang ningning. Ang munting diwata ay labis na nasasabik sa sandaling iyon, siya ay nasisiyahan parang isang bata. Daryl, tingnan ang bituin na iyon, napakaliwanag nito. Noong ako ay isang batang babae pa lamang, sinabi sa akin ng aking maestro na ang isang tao ay magiging isang bituin sa kalangitan pagkamatay nila. Sa palagay mo ay magiging isang bituin ako pag namatay na ako. Nakaramdam si Daryl ng matalim na sakit sa kanyang puso, munting asawa ko, tigilan mo na yan. Tumawa ang munting diwata habang tumatango. Ngumiti siya ng mahina kay Daryl at sinabi, pag-usapan natin ang iba pang mga bagay noon. Naalala mo ba ang unang pagkakataong nagkita tayo?
Papatayin na dapat kita, ngunit ngumiti ka pa rin ng pisngi, habang inaasar mo ako. Galit na galit ako sa oras na yon. Maya, nagpunta kami sa kampo ng military ng New World. Kinuha mo ang aking mga kapatid na babae, na naroon upang hanapin ako, at ikinulong sa tent. Galit na galit ako. Gayunpaman, pinag-isipan mo ito, kahit gusto mo laging lumandi, hindi mo kami tinrato ng masama. Pagkatapos, ikinulong ka ng aking nakakatandang kapatid sa Acheron Tower. Nag-alala talaga ako, hindi ko alam na nahulog na ako sa iyo noon. Tuwang-tuwa ako nang makita kitang lumabas mula sa Acheron Tower. Talagang napakasaya ko. Ngumiti si Daryl nang marinig yon, naging mas mainit ang kanilang paligid. Gayunpaman, mayroong kalungkutan sa gitna ng init. Ramdam ng munting diwata ang kalungkutan ni Daryl, kaya dahan itong kinalma siya. Daryl, huwag kang malungkot. Napakakontento ko na maaari ko nang gugulin ang aking huling sandali kasama ka at ang mga bituin. Tumango si Daryl at ngumiti, ngunit hindi niya mapigilan ang luha niya. Hindi mapigilang tumulo ang luha niya. Irene, humihingi ako ng pasensya. Ang lahat ng ito ay aking kasalanan. Inabot ng munting diwata si Daryl upang punasan ang mga luha nito. Malumanay na sinabi niya, huwag kang umiyak. Masasama ang pakiramdam ko kung umiyak ka. Sa totoo lang, alam ko ang mga kahihinatnan ko nang ginamit ko ang lirang lampara upang iligtas ka. Sulit basta't may liligtas kita. Malambing nang ngumiti ang munting diwata. Oo, maaaring hindi tayo manatiling magkasama magpakailanman, ngunit masaya ako na nasa tabi mo ako para sa araw na ito. Hindi mo ako sinagot, magiging isang bituin ba ang isang tao pagkamatay nila? Gayon din, mayroon bang mga Diyos sa langit? Magiging isang Diyos ba ako pag namatay na ako? Oo, magiging ano? Patuloy na bumagsak ang luha ni Daryl. Tumingin siya sa langit na puno ng bituin, habang pinagsisikapan niyang ngumiti. Sinabi niya, ang aking munting asawa ay napakaganda, tiyak na ikaw ay magiging isang tunay na diwata. Pagkatapos, makikita mo ang lahat ng mga Diyos sa kalangitan. Makikita mo ang emperador ng Jade, Lady Queen Mother, the Cowherd at the Weaver Girl din. Nabigo si Daryl na pigilan ang kanyang luha, hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin. Ang Cowherd at ang Weaver Girl. Biglang, alerto ang munting diwata, tumingin siya kay Daryl at tinanong, sino ang Cowherd at ang Weaver Girl? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanila. Ang munting diwata ay lumaki sa palasyo ng Fuyao, kaya't hindi siya gumugol ng sapat na oras sa natitirang lipunan, walang nagsabi sa kanya ng anumang mga engkanto bago ito. Nang makita niya ang pag-usisa sa kanyang mukha, ngumiti si Daryl at nagsimulang magkwento tungkol sa Cowherd at sa Weaver Girl. Sa pagtatapos ng kwento, huminga ng malalim si Daryl at nagsisisi, sa Kixi Festival sa bawat taon, lahat ng mga magpi sa mundo ay bubuo ng isang tulay sa Milky Way upang magkakilala ang Cowherd at ang Weaver Girl. Grabe, sobrang lungkot pero magandang istorya ng pagmamahalan. Ang munting diwata ay tumingin sa mabituing langit. Hindi na niya mahawakan ito, humikbi siya habang niyakap niya ng mahigpit si Daryl at sinabing, ang Cowherd at ang Weaver Girl ay maaari pa ring magkita minsan sa isang taon, ngunit wala na akong pagkakataon na makita muli ang mga bituin. Daryl, mamimiss kita. Alam mo ba gaano kita ka, miss? Mula noong nakaraang gabi, ang munting diwata ay hindi pa naglabas ng kahit isang luha hanggang sa dumating ang araw na ito. Alam ng munting diwata na malapit nang matapos ang kanyang oras, hindi na siya maaaring maging matapang, kaya't nagsimula na siyang humikbi. Ayos lang iyan, huwag kang umiyak, mangyaring huwag kang umiyak. Kumuyom ang puso ni Daryl, at hindi niya mapigilan ang luha niya. Niyakap niya ang munting diwata, at kinalma siya ng marahan, hinding-hindi ako papayag na iwan mo ako. Hindi kailanman. Oo. Itinapat ng munting diwata ang kanyang mukha sa dibdib ni Daryl at tumango, habang mahinang sinabi, Daryl, mangyaring yakapin ako ng mahigpit. Sobrang gusto ko ang pakiramdam na ito. Niyakap siya ni Daryl sa kanyang mga braso ng mas mahigpit, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mas mahigpit, pakiramdam ko sobrang lamig. Nararamdaman ng munting diwata na ang kanyang katawan ay naging mas magaan, at ang kanyang isip ay nagsimulang naging magulo. Alam ng munting diwata na malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, sinubukan niya ang lahat upang panatilihin ang kanyang kamalayan. Mahina niyang sinabi, Daryl, mayroon ka bang ibang kwento sa pag-ibig?
Gusto kong makinig ng maraming mga kwento. Gusto kong makinig ng 100 at higit pa, at kahit kailan hindi ito magiging sapat. Siyempre. Sinubukan ni Daryl na huwag pansinin ang sakit sa kanyang puso, ngumiti siya habang tumango. Marahan niyang sinabi, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa mga nagmamahalang paru, apro. Bahagyang tumango ang munting diwata habang nakapikit. May masayang ngiti sa kanyang mukha. Nakahiga ako kay Daryl sa mga huling sandali ko, at nakikinig ako sa kanyang tinig. Wala akong pinagsisisihan. Hindi napansin ni Daryl ang banayad na mga pagbabago sa munting diwata, sinimulan niyang ikwento ng dahan, matagal na ang nakalipas, sa pamilya Zhu, ang may-ari ng bahay, na si Zhu ay may isang anak na babae na nagngangalang Yingtai. Gustong-gusto ni Yingtai na magbasa at sumulat. Nang siya ay 16 na taong gulang, nagbihis siya bilang lalaki upang dumalo sa kolehiyo upang makapag-aral siya. Nakilala niya si Shanbo doon. Matapos ang pagtatapos, ipinahayag ni Yingtai ang kanyang babaeng sarili kay Shanbo. Nagulat siya at natuwa. Lihim silang nakasal, ngunit pinilit ng may-ari ng lupa, na si Zhu, na ipakasal si Yingtai sa iba. Nagkasakit si Shanbo nang malaman niya yon, at pagkatapos ay namatay siya. Nang marinig ni Yingtai ang balita, tumakbo siya patungo sa libingan ni Shanbo, at pinatok ang ulo niya sa lapidan niya. Sa pagtatapos ng kwento, sinubukan ni Daryl ang kanyang makakaya, upang maibsan ang hirap sa kanyang puso at ngumiti ng mahina. Hulaan kung ano ang sumunod na nangyari. Si Shabo at Yingtai ay naging isang pares ng paru pagkatapos nilang mamatay, at sa wakas ay malaya na silang mabuhay ng magkasama. Matapos ang kwento, tahimik na naghintay si Daryl para sa reaksyon ng munting diwata. Gusto niyang marinig na sabihin niya ito, napakagandang kwento. Gayunpaman, ang munting diwata ay walang anumang reaksyon. Bumaba si Daryl sa kanya, naramdaman niya na may hindi tama. Agad na umikot ang kanyang isipan, natigilan siya. Tahimik ang munting diwata habang nakahiga ito sa kanyang mga braso. Mayroong isang magaan na ngiti sa kanyang maputla, ngunit maganda, mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Munting asawa ko. Irene. Munting diwata. Mangyaring, buksan ang iyong mga mata at tumingin sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, pwede ba huwag mo akong takutin? Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Munting diwata, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring buksan mo ang iyong mga mata. Sumigaw si Daryl hanggang sa pumutok ang kanyang boses. Sa sandaling yon, naramdaman ni Daryl na lumamig ang munting diwata, lumubog ang kanyang puso. Hindi mapigilang tumulo ang luha niya. Alam ni Daryl na ang munting diwata ay hindi na muling magigising. Munting asawa ko, please huwag mo akong takutin. Marahan tinapik ni Daryl ang munting diwata, ang kanyang tinig ay nasamid, at ang kanyang luha ay bumuhos, hindi na niya kinaya. Naramdaman ni Daryl na parang walang laman ang buong puso niya habang tumulo ang luha sa mukha ng munting diwata. Munting diwata, umuwi na tayo. Iuwi na kita. Humihikbi si Daryl habang nagsasalita. Bitbit niya ang munting diwata sa kanyang mga bisig habang naglalakad sa bundok. Hindi alam ni Daryl kung paano siya babalik sa mansyon ng Carter. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Nang siya ay lumitaw sa pangunahing pasukan na may munting diwata sa kanyang mga bisig, lahat ng mga alagad ay nagulat. Ilang oras lamang ang nakakaraan, ngunit si Daryl ay tila nawala ang kalahati ng kanyang timbang. Mukha na siyang desperado. Young Master. Nang makita nila ang munting diwata sa braso ni Daryl, ilang disipulo ng pamilya ang nagtungo upang tulungan ang lalaki. Nakita nila na walang lakas si Daryl na maglakad, ngunit iningatan niya ang munting diwata sa kanyang mga bisig. Ito ay tunay na isang nakalulungkot na tagpo. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Daryl ang isang solong salita na sinabi nila, nakakuyom ang mga ngipin niya habang papasok sa mansyon. Pagdating niya sa pangunahing bulwagan, nakita niya si Cindy, at ang iba pang mga diwata, sina Debra, Dax, at iba pa na nasa loob, pulang-pula ang kanilang mga mata. Ang isang kristal na kabaong ay inilatag sa gitna ng pangunahing bulwagan. Inihanda na ni Cindy ang kristal na kabaong. Ginamit ng munting diwata ang kanyang espiritual na lakas upang iligtas si Daryl, mayroon lamang siyang isang araw at isang gabi upang mabuhay.
Kaya't iniutos ni Cindy sa mga alagad ng palasyo ng Fuyao na gawin ang kristal na kabaong kasama ang 1,000 taong gulang na yelo mula sa hilagang poste. Sa sandaling nakita nila si Daryl na dinala ang munting diwata sa bahay, nagsimulang umiyak ang mga diwata. Nakababatang kapatid na babae. Ang edad na 6 na diwata, at ang munting diwata ang pinakamalapit, at sila ang may pinakamalapit na ugnayan. Napakasakit ng kanyang puso na halos himatayin na siya. Si Daryl ay nakadama ng pagkabalisa nang makita niya yon, nalampasan siya ng kalungkutan sa huli. Pinuno ng palasyo. Namula ang mga mata ni Daryl habang nakatingin kay Cindy. Hindi niya maitago ang pagkakasala at kalungkutan sa kanyang puso. Pasensya na. Pasensya na. Bago niya ituloy ang kanyang mga salita, nagsimula ulit ang luha niya. Alam ni Daryl na ang 7 mga diwata ay parang magkakapatid. Ang munting diwata ay namatay dahil sa kanya, hindi niya kayang harapin si Cindy at ang iba pang mga diwata. Ikaw. Napasigaw si Cindy na halos hindi siya makapagsalita. Itinuro niya ang kristal na kabaong at sinabi, mangyaring ilagay mo dito ang munting diwata. Tumango si Daryl habang patuloy sa pag-iyak. Pagkatapos, inilagay niya ang munting diwata sa kristal na kabaong. Ang kabaong ay gawa sa 1,000 taong gulang na yelo mula sa hilagang poste. Mayroon itong sapat na espiritual na enerhiya upang matiyak na ang katawan ng munting diwata ay hindi mabubulok. Ang mukha ng munting diwata ay mukhang mapayapa habang nakalagay sa kabaong, may ngiti sa kanyang mukha, at para siyang nakatulog. Dari. Mahinang sabi ni Cindy, ibabalik namin ang aming nakababatang kapatid sa palasyo ng Fuyao bukas. Mangyaring alagaan mo ang iyong sarili. Sa nakaraang taon, masyadong maraming mga bagay ang nangyari sa palasyo ng Fuyao. Una, pinatay ni Leroy ang pangalawang diwata. Pagkatapos, iniwan din sila ng munting diwata. Si Cindy ay lubos na nasiraan ng loob ng mga lunos na sakuna. Nais niyang maiuwi ang kanyang maliit na kapatid na babae, at hindi na muling tumapak pa sa lipunan. Nagulat si Daryl nang marinig yon, mabilis siyang nagmakaawa, Big Palace Master, mangyaring iwanan ang iyong munting kapatid dito sa akin. Please? Gusto kong makita siya araw-araw. Nakikiusap ako sa iyo. Labis na nagulo si Daryl. Ano pa ba ang punto niyan? Wala na ang aking munting kapatid, kahit na manatili ka sa kanya araw-araw, hindi niya malalaman ito, sigaw ng ika-6 na diwata habang umiiyak. Hindi na niya napigilan ang sarili. Patuloy na nagmakaawa si Daryl kay Cindy na para bang wala siyang marinig kahit isang salita. Please, nagmamakaawa ako sa iyo. Buntong hininga. Bumuntong hininga si Cindy bago niya sinabi, sige kung gayon. Ngunit Daryl, lagi mo dapat tatandaan na ang munting diwata ay mula sa palasyo ng Fuyao. Iiwan ko siya sa iyo sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, kapag naramdaman mong mas maayos ka na, darating ako upang dalhin siya. Tahanan sa palasyo ng Fuyao. Si Cindy ay tumingin ulit sa munting diwata sa huling pagkakataon bago siya tumalikod at lumabas ng pangunahing bulwagan. Ang 4 na iba pang mga diwata ay sumunod sa likuran niya habang pinupunasan nila ang kanilang luha. Salamat! Salamat! Sambit ni Daryl habang umiiyak. Pagkatapos, mabilis niyang dinala ang kristal na kabaong sa kanyang sariling silid. Kinabukasan, lumuhod si Daryl sa harap ng libingan ng kanyang ina buong araw pagkatapos ng kanyang libing. Pagkatapos, nagkulong siya sa kanyang silid sa mga susunod na araw. Hindi siya uminom o kumain, tahimik lamang siyang nakatitig sa kabaong ng munting diwata. Nawasak siya dahil parehong namatay ang kanyang ina at ang munting diwata. Sinubukan ni Dax at ng iba pa niyang mga kaibigan na aliwin siya, ngunit hindi pa rin ito tinanggap ni Daryl, lubos siyang nawasak. Sa 5 araw. Gabi na, at si Daryl ay nakaupo sa harap ng kristal na kabaong ng munting diwata. Puno ng kanyang isipan ang mga imahe nilang dalawa habang nakatingin sa hagdan. Nalunod siya sa pagkalungkot, hindi niya mapigilan ang sarili. Sa sandaling yon, may nagtulak ng pintuan ng marahan, naglakad si Yvonne papasok sa silid. Daryl. Sumakit ang puso ni Yvonne, at nalungkot siya nang makita ang kalagayan ni Daryl. Siya ay nahulog sa kanyang mga braso at sumigaw, humihingi ako ng patawad, lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang dahilan ng pagkamatay ng munting diwata. Please sabihan mo ako ng mga masasakit na salita o parusahan ako.
Bukod sa mga diwata at kay Daryl, si Yvonne rin ang isang taong nawasak sa pagkamatay ng munting diwata. Kung hindi siya nasa ilalim ng gayuma ng iba, hindi niya kailanman sasaktan si Daryl. Kung hindi nasugatan si Daryl, hindi kakailanganin ng munting diwata na gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya upang iligtas siya, hindi niya kailangan mamatay. Sigurado si Yvonne na siya ang sanhi ng pagkamatay ng munting diwata. Yvonne. Nararamdaman ni Daryl ang kalungkutan ni Yvonne, tinipon niya ang kanyang saloobin at inalo siya. Huwag mong sabihin yan. Paano ka naman naging sanhi ng kanyang kamatayan? Nasa ilalim ka ng kontrol ng isang gayuma. Hindi kita sinisisi. Patuloy na kumikirot ang puso ni Daryl nang makita ang payat na katawan ni Yvonne. Ngunit naging ganito ka sa mga nagdaang mga araw. Nararamdaman ko ang sobrang kilabot. Natatakot ako na kasalanan ko ang lahat ng ito, sabi ni Yvonne habang umiiyak. Kumuyom ang mga labi ni Yvonne at tumingin kay Daryl habang patuloy na sinasabi, kahit na ano ang mangyari, may kinalaman ako sa pagkamatay ng munting diwata, tita. Simula ngayon, natatakot akong hindi na kita makakasama. Doon muna ako sa libingan ni Auntie sa loob ng 1 taon upang mapangalagaan ang libingan niya. Iyon lang ang paraan para maging mas maayos ang pakiramdam ko sa nangyari. Buntong hininga. Nakita ni Daryl ang sinseridad sa mukha nito, at pinainit nito ang kanyang puso, tumango siya. Naintindihan niya ng mabuti ang karakter ni Yvonne. Ito ay mahirap nang baguhin ang kanyang isip kapag siya ay nagpasya na gumawa ng isang bagay. Matapos niyang panatilihin ang maikling kumpanya kay Daryl, umalis si Yvonne sa silid. Paglabas pa lang niya, naglakad na si Dax sa silid na may magkasalungat na ekspresyon sa mukha. Daryl! Pagpasok niya sa silid, bumuntong hininga si Dax at tinapik ang balikat ni Daryl. Wala na siya sa atin, huwag masyadong malungkot. Marami pa ring mga bagay na kailangan mong gawin, kaya't kailangan mong bumalik kaagad sa katotohanan. Tumango si Daryl. Alam ko, hindi mo kailangang aliwin ako. Nais ko lamang na gumugol ng mas maraming oras sa munting diwata. Tumingin si Daryl sa munting diwata na nasa kristal na kabaong, at kumibot ang ilong niya. Bumuntong hininga si Dax bago may naalala siya. Kumuha siya ng isang bagay sa katawan niya at inabot kay Daryl. Narito. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit sa palagay ko maaari itong maging pakinabang sayo. Ito ang Heaven Repairing Stone. Sa nagdaang ilang araw, si Daryl ay tila nawala ang kanyang kaluluwa dahil sa pagkamatay ng munting diwata. Naisip niya na mas maganda ang hitsura ni Daryl sa araw na yon, kaya't inilabas niya ang bato. Ito ang Heaven Repairing Stone. Nagningning ang mga mata ni Daryl nang mabilis niyang tanggapin ang bato. Habang hawak niya ang Heaven Repairing Stone sa kanyang kamay, lumingon si Daryl kay Dax at tinanong, saan mo nakuha ito? Bulong ni Dax habang kinakamot ang ulo. Binigyan siya ni Lily ng Heaven Repairing Stone, ngunit sadya niyang sinabi sa kanya na huwag sabihin kay Daryl ang tungkol dito. Gayunpaman, paanong makakapagsinungaling si Dax kay Daryl? Matapos ang isang maikling paghinto, sinabi ni Dax, ibinigay ito sa akin ni Lily. Lily. Natigilan si Daryl nang marinig ang pangalan nito. Patuloy na sinabi ni Dax, pumunta rito si Lily upang makita ka noong isang araw, at naabutan ko siya sa pangunahing pintuan. Tinanong niya ang tungkol sa iyong kalagayan, at pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang bagay na ito upang maiparating sa iyo. Nais kong dalhin siya upang makita ka, ngunit tumanggi siya. Sinabi pa niya sa akin na huwag sabihin sa iyo na narito siya. Tuwang-tuwa na sinabi ni Dax, Daryl, buhay si Lily. Hindi ka ba nasasabik sa balitang ito? Parang mapait ang mukha ni Daryl. Alam kong hindi siya patay, tumanggi siyang makita ako sa lahat ng mga panahong ito. Siya ay napabuntong hininga. Ano? Natigilan si Dax. Matapos ang ilang segundo, bigla siyang napagtanto. Alam ko kung bakit siya tumanggi na makita ka. Naging pangit ang mukha niya ngayon, marahil nahihiya siya. Nagulat si Daryl nang marinig yon. Napatingin siya kay Dax na nagtataka at nagtanong, ano ang pinagsasabi mo? Pumangit ang mukha niya. Tumango si Dax. Kalahati ng mukha niya ay naging itim. Naramdaman ni Daryl na kinurot ang puso niya. Lily, ano bang pinagsasabi mo? Palagi kang maganda sa akin, bakit ka mahihiya dahil lang sa iba ka na ngayon?
Hawak ni Daryl ang Heaven Repairing Stone sa kanyang kamay habang iniisip niya iyon. Pagkatapos, nakuha niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nang matagpuan ni Daryl ang kayamanan na iyon, napagtanto niya na maaari itong lumiit at palakihin ang laki. Pagkatapos, natagpuan ng munting diwata ang isang pulang sinulid upang itali ang 7 Treasures Exquisite Pagoda upang maisabit ito ni Daryl sa kanyang league at dalhin ito saan man siya magpunta. Habang hinahawakan niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, sumakit ang kanyang puso, naisip niya ulit ang munting diwata. Bumuntong hininga si Daryl. Namumula ang kanyang mga mata habang naglalakad patungo sa hardin. Matapos niyang sabihin ang naaangkop na gayuma, ang pagoda ay lumawak sa laki. Pitang na! Ano yon? Nabigla si Dax nang makita iyon. Na-curious din siya tungkol dito, kaya't napagmasdan niyang mabuti ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Tapos, laking gulat niya nang makita ang lumitaw sa harapan niya. Nakita niyang inilagay ni Daryl ang Heaven Repairing Stone sa isang puwang sa ikalawang baitang ng pagoda. Malakas na espiritual na enerhiya ay agad na lumitaw mula sa 7 Treasures Exquisite Pagoda at pinuno ang buong silid. Pagkatapos, maraming mga numero ang nagsimulang lumitaw mula sa ikalawang baitang ng pagoda. Nagbibilang si Dax ng halos 200 katao. Napagtanto niya na lahat sila ay makapangyarihang tao, hindi bababa sa 50 sa kanila ay martial emperors. Lalong nagulat si Dax nang ang lahat ng 200 na numero ay magalang na binati si Daryl ng magalang. Guro! Pitang na! Mahigit sa 50 martial emperors ang nagsalita kay Daryl bilang kanilang Panginoon. Tama yon, mayroong higit sa 50 martial emperors ang nandoon, at ang pinakamakapangyarihang kasama nila ay isang pangatlong antas na martial emperor. Ang mga mata ni Dax ay malapit ng mahulog, sobrang naguluhan ang isip niya. Matapos siyang masindak sa higit sa 10 segundo, sa wakas ay natipon ni Dax ang kanyang saloobin, at sinabi, Daryl, ang mga taong ito ay... Bago niya natapos ang tanong niya, naglakad si Daryl patungo sa mga bagong dating at tinanong, sino ka? Ano ang posisyon mo bago ito? Parang desperado si Daryl. Inaasahan niyang makahanap ng isang taong may kaalaman sa gamot na maaaring muling buhayin ang munting diwata. Pinuno, ako si Cassier, 15 sekta ng sektor ng Hilagang Sekta. Sektang Hilagang Bituin. Akala ko ang sekta na ito ay nawala ng matagal na. Ano naman sayo? Pinuno, ako si Shane Dobby, kilala rin bilang Robber General. Hindi sigurado si Daryl kung gaano karaming mga tao ang kanyang tinanong nang makarating siya sa harap ng isang lalaking matalino. Kumunot ang kanyang mga mata habang tinanong, sino ka? Tinang na, ni kahit isang solong doktor dito. Ngumiti ang tao at sinabi, Pinuno, ako si Yuan Tiangang, at ako ay isang manghuhula. Alam ko rin ang tungkol sa Feng Shui. Wow! Isang manghuhula. Nabigo si Daryl, malapit na siyang magpatuloy upang tanungin ang susunod na tao. Teka lang. Pagdating niya sa susunod na tao, biglang may napagtanto si Daryl. Humarap siya at tumingin ulit kay Yuan Tiangang. Hindi niya maitago ang panginginig sa kanyang puso, habang nagtanong siya, ano ang sinabi mo? Yuan Tiangang. Yuan Tiangang. Si Yuan Tiangang ay isang tanyag na Feng Shui Master sa Dinastyang Tang. Sinabing dinisenyo niya ang libingan ng emperador ng Dinastyang Tang. Alam na alam ng taong iyon ang tungkol sa lahat ng bagay sa mundo at sa kalangitan. Bago kumuha ng trono si Wu Zetian, nahulaan pa niya na siya ay magiging isang emperor. Ako si Yuan Tiangang. Ngumiti siya habang nirespeto si Daryl. Nararamdaman ni Daryl ang kanyang kapangyarihan, isang antas ng 3 emperor martial. Dapat siya ang makapangyarihang tao sa ikalawang baitang ng pagoda. Tinang na, Yuan Tiangang. Natigilan din si Dax, halos hindi siya makatayo sa kanyang 2 paa. Alam ng lahat ang tungkol sa tanyag na Feng Shui Master ng Tang Dynasty. Wow! Sumugod din sa kanila sina Chester, Debra at ang iba pa nang maramdaman ang panginginig. Nang lumitaw si Yuan Tiangang at ang iba pa mula sa pagoda, lumikha ito ng isang panginginig ng lakas na napakalakas na naramdaman ito ng buong pamilya Carter. Wow! Sa sandaling makita nila ang sitwasyon, nagulat din si Chester at ang iba pa. Ano ang nangyari? Bakit ang daming tao? Gayunpaman, guminhawa si Chester at iba pa nang malaman nila na ang mga taong iyon ay lumitaw mula sa pagoda.
Bilisan mo! Hinawakan ni Daryl si Yuan Tiangang at kinalagkad siya sa kristal na kabaong. Itinuro niya ang munting diwata at sinabi ng mga bulungan na alam mo ang lahat, walang anuman na hindi mo alam. May kakayahan kang makipag-usap sa langit. Sabihin mo sa akin ng mabilis, paano ko siya mailigtas? Ang mukha ni Daryl ay puno ng pag-asa. Si Yuan Tiangang ay tumingin sa munting diwata at sumagot ng mapait, Guro, ako ay isang Feng Shui master lamang. Lahat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa akin ay pinalalaki. Kung mabubuhay ko muli ang isang tao, makukulong pa rin ako sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sinabi ni Yuan Tiangang ang totoo, wala siyang kakayahang muling buhayin ang mga patay, ngunit may malaki siyang talento at kaalaman sa Feng Shui at iba pang mga lugar. Nang marinig niya iyon, kaagad na bumuntong hininga si Daryl, nadismaya na naman siya. Ngunit, sa sandaling iyon, binago ni Yuan Tiangang ang kanyang mga salita at muling nagsalita. Guro, kung hindi ako nagkamali, nawala ang taong ito ng kanyang espiritual na enerhiya. Wala akong magawa para sa kanya, ngunit may dalawang bagay sa mundo na maaaring makapagligtas sa kanya. Ano ang mga ito? Ang mga mata ni Daryl ay nagniningning at nasusunog ng pag-asa habang tinititigan niya ng masinsinan si Yuan Tiangang. Ngumiti ang lalaki at sinabi, ang Phoenix Pill at ang Dragon Essence, ang dalawang bagay na ito ay maaaring tumanggap ng espiritual na enerhiya at magdala ng kapangyarihang mabuhay. Gayunpaman, mayroon lamang isang Phoenix Pill at isang Dragon Essence sa mundong ito. Kung mahanap mo ang alinman sa isa, pagkatapos ay mabubuhay mo ulit ang babaeng ito. Isang Phoenix Pill at isang Dragon Essence. Nakaramdam ng sobrang kasiyahan si Daryl. Sa wakas ay nakakita siya ng isang paraan upang mailigtas ang munting diwata. Bukod sa Phoenix Pill, mayroon ding Dragon Essence sa mundong iyon. Inubos ni Yvonne ang Phoenix Pill, kaya ang tanging paraan upang maisalba ang munting diwata ay upang maghanap para sa Dragon Essence. Ngunit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Dragon Essence. Saan ko ito mahahanap? Si Dax at ang iba pa ay natuwa nang marinig nila na mayroong isang paraan para mailigtas nila ang munting diwata, ngunit agad din silang kumunot ng mga mata pagkatapos nito. Ito ay isang malaking mundo, saan sila pupunta upang hanapin ang Dragon Essence. Ang silid ay nasa buong katahimikan, maririnig pa ito kung ang isang karayom ay mahuhulog sa lupa. Ang Dragon Essence. Patuloy na sinabi ni Debra, sa palagay ko narinig ko na ito dati. 5 taon na ang nakalilipas, nang ako ay naging artista ng sekta ng Artemis, sinabi sa akin ng aking mga alagad na isang magandang kayamanan ang lumitaw sa Mistloren. Sa palagay ko ito ang Dragon Essence. Mayroong 9 na kontinente sa mundo, at lahat ng 9 na kontinente ay may magkakaibang pangalan. Halimbawa, ang New World, World Universe, Westrington, Great East, South Cloud World at iba pa. Nabanggit ni Debra ang Mistloren, at matatagpuan ito sa hilagang kanluran ng World Universe. Wow! Nang marinig nila ang sinabi ni Debra, hindi maitago ng lahat doon ang kanilang kaguluhan. Lalong kinilig si Daryl. Sa una, ang 9 na kontinente ay pinaghiwalay ng mga mahiwagang hadlang, ngunit ang mga iyon ay nawala na. Nangangahulugan ito na hindi magiging napakahirap makarating sa Mistloren. Tama yan! Sina Felix Blakely at Jade ay nakipagsapalaran pa sa ibang mga kontinente. Narinig nila na ang Mistloren ay isang bagong-bagong lipunan, halos kapareho ito ng World Universe. Nanginginig ang kamay ni Daryl habang binyal ang numero ni Felix. Hindi nagtagal, sinagot ng lalaki ang kanyang telepono. Kapatid na Daryl, magalang na sinabi ni Felix mula sa kabilang panig ng tawag. Kahit na si Felix ay isang negosyante sa negosyo, palagi niyang isasaalang si Daryl bilang kanyang nakakataas. Si Felix ay hindi magiging lalaking kasama niya sa araw na yon nang walang tulong ni Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at dumiretso sa punto, tinanong niya, Felix, pamilyar ka sa Mistloren? Agad na sumagot si Felix, oh, ako. Inirekomenda mo akong gumawa ng mga pamumuhunan sa iba pang mga kontinente, nagkaroon kami ni Jade ng isang uri ng isang epiphany. Kaya, nagpasya kaming mamuhunan sa Mistloren at ginagawa namin ito sa nakaraang buwan. Kakagaling lang namin 2 araw na ang nakakaraan. Nagsalita si Felix ng may paggalang na tono. Hindi niya maikakaila na may magandang pag-iisip sa negosyo si Daryl.
Namuhunan si Felix sa isang pag-aari sa Mistloren, at nakagawa na ng maraming pera. Gayunpaman, wala sa muod si Daryl na makinig sa lahat ng mga yon. Mabilis siyang sumagot, mayroong isang mahalagang bagay na kailangan kong gawin mo. Mangyaring alamin ang tungkol sa Dragon Essence sa Mistloren. Kapag nalaman mo pa ang tungkol dito, kailangan mo itong makuha para sa akin. Kuha mo ang Dragon Essence. Naguluhan si Felix nang marinig ang pangalang iyon. Gayunpaman, naririnig niya ang pagkadesperado sa tinig ni Daryl, kaya't mabilis siyang sumagot, sige. Gagawin ko na ito. Pagkababa nila, bumuntong hininga si Daryl. Pagkatapos, tumingin siya sa munting diwata sa kristal na kabaong ng emosyonal. Munting asawa, ililigtas ka namin. Huwag kang magalala. Makukuha ko ang Dragon Essence. Ang mga mata ni Daryl ay puno ng pag-asa. Master, huwag kang mag-alala. Sa sandaling yon, ngumiti si Yuan Tiangang. Ang 1,000 taong gulang na yelo sa kristal na kabaong ay mapanatili ang kanyang katawan sa loob ng 3 buwan, hindi mabulok ang kanyang katawan. Kailangan lang nating makuha ang Dragon Essence sa loob ng 3 buwan na ito, at pagkatapos ay magiging maayos ang lahat. 3 buwan. Nang marinig niya iyon, hinawakan ni Daryl ng mahigpit ang kamao niya. Mukhang determinado siya habang sinabi niya, hindi mahalaga ang gastos, dapat kong makuha ang Dragon Essence sa loob ng 3 buwan na ito. Mas gumaan ang pakiramdam ni Daryl nang may plano silang mailigtas muli ang munting diwata. Sinimulan niyang kainin ang pagkaing dinala sa kanya ni Jewel. Gayunpaman, pagkatapos na umalis ang lahat, nagpatuloy si Daryl na manatili sa tabi ng kristal na kabaong. Kinabukasan. Umupo si Daryl sa kama sa kwarto para magpahinga. Sing-sing, sing-sing. Biglang tumunog ang telepono. Si Felix yon, natuwa si Daryl nang makita niya ito, kaya't sinagot niya ito kaagad. Tumawa si Daryl. Dapat ay nakuha niya ang Dragon Essence. Napaka-episyente niya. Natuwa si Daryl. Gayunpaman, sa sandaling sinagot niya ang tawag, naririnig niya ang tono ng paumanhin ni Felix. Kapatid Daryl, sinisiyasat ko ang Dragon Essence. Totoong nasa Mistloren ito, kasama ang pamilyang Box. Nagpadala ako ng isang tao doon kagabi upang mag-alok na bumili ng Dragon Essence sa isang mataas na presyo. Gayunpaman, hinabol ng pinuno ng pamilya ang aking mga tao nang walang ibang salita. Mapait na tumawa si Felix. Pagkatapos, sa karagdagang pagsisiyasat, nalaman ko na ang Dragon Essence ay naibigay sa mga henerasyon ng pamilya Box mula pa noong 1,000 taon na ang nakakaraan. Ito ang kanilang pamana ng pamilya, at ang kasalukuyang patriarka ay pinahalagahan ito higit sa kanyang buhay. Hindi niya ito ibebenta. Kahit ang kanilang mga alagad ng pamilya ay bihirang makita ito. Walang nakakaalam kung saan itinago ng pamilya Box ang Dragon Essence, ito ay isang lihim. Parang ang ulo lang ng kanilang pamilya ang nakakaalam tungkol doon. Titang na. Bakit dapat ganito ang mangyari? Naramdaman ni Daryl na nadurog ang pag-asa nang marinig ang ulat ni Felix. Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pagsasaalang-alang, napagtanto niya na walang sinuman ang magbebenta ng isang kayamanan tulad ng Dragon Essence. Pagkatapos, nagpatuloy na magsalita si Felix nang may panghihinayang na tono. Kapatid Daryl, humihingi ako ng tawad. Nabigo ako sa misyon. Bumuntong hininga si Daryl at consoled him, okay lang, huwag mong sisihin ang sarili mo. Minaliit ko ang bagay na ito. Habang sinabi niya yon, mas huminga pa si Daryl. Ang Dragon Essence ay ang tanging bagay na maaaring makakaligtas sa munting diwata. Mukhang dapat ako mismo ang bumiyahe sa Mistloren. Habang nag-isip si Daryl, tinanong niya, Felix, may iabang paraan ba para makalusot ako sa pamilyang Box? Hanggat maaari siyang makalusot sa pamilyang Box, magkakaroon siya ng pagkakataong makuha ang Dragon Essence. Mayroon akong paraan upang maipasok ka sa pamilya, ngunit. Bumuntong hininga si Felix. Narinig ko na ang patriarka ng pamilya ng Box ay naghahanap upang kumuha ng isang tanod para sa kanyang 2 anak na babae. Nais niyang kumuha ng mga nangungunang antas na mandirigma, ngunit hindi sila maaaring maging masyadong matanda. Akma ka sa kinakailangan, kapatid na Daryl. Gayunpaman, ang post ay maaaring nasa ibaba mo. Sa palagay ko dapat tayo. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, determinadong ginambala siya ni Daryl.
Mabuti iyon, maaari akong maging bodyguard niya. Mangyaring ayusin yon para sa akin, ngayon din. Hanggat makakapasok ako sa pamilyang box, hahanap ako ng paraan upang makuha ang Dragon Essence para sa munting diwata. Handa akong maging anumang bagay, kahit na isang tanod, at hindi ako kailanman magreklamo. Sige na nga, kapatid Daryl, aayusin ko yan kaagad, buntong hininga na sagot ni Felix. Matapos may lapag ni Daryl ang telepono, tinitigan niya si munting diwata at lumabas ng silid. Makalipas ang ilang minuto, natipon na niya ang lahat sa pangunahing bulwagan ng mansyon ng Carter. Naupo si Daryl sa isang upuan sa gitna ng bulwagan, habang nakatingin kina Dax, Chester, Jewel, Debra at iba pa. Sinabi niya, kailangan kong pumunta sa Miss Loren ng mag-isa, aalis ako ngayon. Wow! Agad na naging magulo ang bulwagan. Walang sinumang nagtangkang pigilan siya, suportado nila ang kanyang plano. Ang munting diwata ay namatay upang iligtas si Daryl, kaya lohikal para sa kanya na nais na hanapin ang Dragon Essence upang iligtas siya. Bumuntong hininga si Daryl at sinabing, nag-aalala ako tungkol sa pamilyang Carter, nang umalis ako patungong Miss Loren. Tinangka ni Donoghu na sirain ang pamilya Carter ilang araw lamang ang nakakaraan, at nagawa niyang makatakas. Ito ay magiging isang sakuna kung siya ay bumalik kung wala si Daryl. Paano maipagtanggol ng pamilya Carter ang kanilang sarili? Daryl. Alam ni Debra na nag-aalala si Daryl, kaya't sinabi niyang mahina, huwag kang mag-alala tungkol sa pamilyang Carter, pumunta ka na sa Miss Loren. Mananatili ako rito upang protektahan sila. Bagaman hindi sinabi ito ni Daryl, alam ni Debra ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Pagkatapos, sinabi ni Dax, tama yan, Daryl, huwag kang mag-alala, magpatuloy ka lang. Dito rin kami titira ni Chester. Sinabi ko sa lahat ng mga alagad ng sektor ng Flower Mountain at Eternal Life Palace na mga alagad ng sekta na pumunta dito, poprotektahan namin ang pamilya Carter. Nang marinig iyon ni Daryl, ang pakiramdam niya ay biglang uminit at natuwa siya. Pagkatapos, lumakad si Jewel papunta sa kanya, at tiningnan si Daryl ng masunurin. Mister, hindi kita susundan. Mananatili ako kasama si Ate Debra. Hinihimas ni Jewel ang kanyang labi. Nais niyang sumama kay Daryl, ngunit wala siyang kapangyarihan. Magiging pabigat lamang siya kay Daryl kung susundin niya ito. Si Daryl ay may isang seryosong gawain na dapat tapusin, mas mabuti kung hindi siya sumama sa kanya. Tumawa si Daryl at iniunat ang kanyang kamay upang tapikin ang ulo ni Jewel. Mabuti! Mula nang magkita sila, hindi pa nakakalayo si Jewel kay Daryl. Nag-alala siya nang iginiit ni Jewel na sundan siya, totoo na magiging abala lang siya kung isama mo siya. Hindi niya inaasahan na ganun ang pagkaunawa ni Jewel. Si Daryl ay nakaupo pa rin sa upuan nang makipag-usap sa mga alagad ng pamilya sa labas ng bulwagan. Dalhin mo sa akin si Lindsay Jones. Dinakip ni Daryl si Lindsay sa Wishing Star Tower, at itinago niya ito mula noon. Opo, young master. Ang ilang mga alagad ng pamilya ay mabilis na umalis at bumalik na may isang payak na figura sa pangunahing bulwagan. Si Lindsay Jones iyon. Nakatali nila siya, sa halip na ang kanyang mayabang at tiwala na pagpapakita, takot lamang ang ipinakita ng kanyang mga mata. Nanginginig ang perpektong katawan ni Lindsay nang makita ang napakaraming tao sa pangunahing bulwagan. Ang punong ministro ay pinatay ang napakaraming kanilang mga tao, hindi nila ako pinakawalan. Dari. Napatingin si Dax kay Lindsay habang sumisigaw, patayin na lang natin siya. Galit na galit din ang sigaw ng lahat. Tama yan, patayin mo siya. Ito ay isang masamang babae, nararapat siyang mamatay. Maputla ang mukha ni Lindsay nang maramdaman ang galit ng lahat. Mahina ang kanyang mga binti, at halos mabaluktot ang kanyang mga tuhod. Tinaas ni Daryl ang kamay at sinabing, huwag mo muna siyang patayin. Bigyan natin siya ng masarap na kainin. Malamig na naglakad si Daryl papunta kay Lindsay. Pagkatapos, nakuha niya ang isang elixir at pinilit ito sa lalamunan. Tulog! Bago pa makapag-react si Lindsay, nalunok na niya ang elixir. Ano yon? Ano ang ibinigay mo sa akin? Tumingin si Lindsay kay Daryl na may takot at galit. Malamig na tumawa si Daryl. Ano? Hindi ba ikaw ang pinunong sekta ng 5 lason at dalubhasa sa mga lason? Takot ka ba sa lason?
Malamig na tunog ni Daryl, tumingin siya ng diretso kay Lindsay at sinabi, narinig mo na ba ang tungkol sa Heaven Cult Elixir? Tama yon, pinayagan siya ni Daryl na ubusin ang Heaven Cult Elixir. Heaven Cult Elixir. Nanginginig ang walang bahid na katawan ni Lindsay nang magsimula siyang pawis ng husto. Kahit na siya ay pinunong sekta ng 5 lason, at dalubhasa siya sa paggawa ng lason at elixir, iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Heaven Cult Elixir. Hindi niya alam kung ano yon, at iyon ang dahilan kung bakit siya natakot. May 1 taon ka. Kung hindi mo makuha ang antidote bago matapos ang 1 taon, pagkatapos ay ang iyong katawan ay magsisimulang mabulok, pagtapos ay mamamatay ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang gamitin ang iyong panloob na enerhiya, at ilipat ito sa iyong acupoint. Nakaramdam ka ba ng kirot at marahil na paralisa? Malamig na sabi ni Daryl. Nag-iba ang mukha ni Lindsay nang marinig niya ang mga salitang sinabi niya, binigyan mo ako ng lason. Ano bang gusto mo? Malamig nang ngumiti si Daryl, gusto kong bumalik ka kay Donoghu at maging espiya sa kanya. Mag-report ka sa pamilya Carter, kada 2 linggo. Naiintindihan mo ba? Noong nakaraan, inutusan ni Donoghu si Lindsay na kontrolin si Yvonne. Kaya naman, gusto ni Daryl na pareho ang gawin kay Lindsay. Gusto niyang kumilos siya laban kay Donoghu. Gusto niyang ibigay sa lalaking yon kung ano ang kanyang hinihingi. Naiintindihan ko. Agad na tumango si Lindsay at hindi na nagdalawang isip na tanggihan siya. Walang ibang dahilan para tanggihan niya ang gustong mangyari ni Daryl. Noong naisip niya kung paano mabubulok ang katawan niya kapag wala ang panglunas. Tumango si Daryl, isa itong palatandaan para sa alagad ng pamilya na pakawalan si Lindsay. Tapos nagpaalam na siya sa mga tao at pumunta na sa Miss Lauren. Si Chester, Debra at ang iba pa ay sinamahan siya papunta sa main entrance bago sila bumalik sa mansyon. Pagkatapos umalis ni Daryl sa mansyon ng mga Carter, hindi siya dumiretsi sa Miss Lauren. Sa halip, dumiretso siya sa Donghai City. Nag-aalala pa rin siya sa isa pang tao, at yon ay si Lily. Dumating siya sa harap ng bahay ni Lily Landon matapos ang kalahating oras. Noong nakita niyang nagsara ang pintuan, sumigaw siya, Lilibod! Lilibod! Kahit na nakasara na ang pintuan, alam niyang naroon sa loob si Lily. Naramdaman ni Daryl na parabang naramdaman niya rin ang hininga nito. Ang asawa ko. Bakit siya narito? Nagpapahinga si Lily sa 2 palapag nang marinig niya ang sigaw ni Daryl, nataranta siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Gustong-gusto buksan ni Lily ang pintuan, pero wala siyang lakas ng loob gawin yon. Hindi sigurado si Daryl kung ilang beses siya sumigaw, pero hindi siya sinagot ni Lily. Sumakit ang puso niya. Lilibod, alam kong nandyan ka. Kailangan kong pumunta sa malayong lugar, hindi ako sigurado kung kailan ako babalik. Alagaan mo ang sarili mo, hintayin mo ang pagbabalik ko, okay? Dadalawin kita agad pagkabalik ko. Tapos, tumalikod na si Daryl at umalis. Mabilis na naglakad si Lily papunta sa gilid ng bintana ng 2 palapag habang nakasuot ng stilettos. Tumingin siya sa gitna ng kurtina. Nang makita niya ang anino ni Daryl na nakaalis na, sumakit ang puso niya. Tumulo ang luha sa mukha niya. Mahal kong asawa, alagaan mo rin ang sarili mo. Hihintayin kita. Hihintayin kita habang buhay. Umiyak si Lily. Sa Miss Lauren, Wanhai City. Ang Wanhai City ang isa sa pinakamalaking syudad sa Miss Lauren. Sa sandaling yon, isang matalino at malinis na lalaki ang nakatayo sa kalye ng pinakabusi na city center sa Wanhai City. Nakasuot siya ng itim na damit na makikita ang matangkad niyang figura at maliit niyang mukha. Mukha talaga siyang matalino simula ulo hanggang paa at kakaiba ang aura niya. Ang batang lalaki na yon ay si Daryl. May hawak si Daryl na telepono sa kanyang kamay. Ang telepono ay may numero ng Miss Lauren. Inayos ni Felix ang suot niya at ang kanyang numero para sa kanya. Kahit na ang Miss Lauren at ang World Universe ay magkapareho sa Technological Advanced Societies, magkahiwalay ang lugar nila. Kahit na sila ay may koneksyon, ang komunikasyon nila hindi magkasama. Wow! Nilinis ni Daryl ang kanyang damit at tumingin sa kalye. Namangha siya, hindi ko naisip na ang teknolohiya sa Miss Lauren ay advanced. Sa isang tingin lang, akala ko ay nasa Donghai City ako.
Tapos, ang tingin ni Daryl ay nahumaling sa Grand Golden Casino sa kabilang kalye. Ito ang Golden Highland SKY Casino. Ito ang pinakamalaking casino sa Wanhai City at ito rin ang pinakamaganda. Ang mga mayayaman at sikat lang ang kayang magsugal ng kayamanan nila rito. Nakahilera ang mga pangmayamang kotse sa entrance, habang pumapasok at lumalabas ang mga tao sa casino na nakasuot ng mga bestida o pangmayamang mga alahas. Tinawagan ni Felix sa telepono si Daryl at sinabi na ang kanyang pagkatao bilang isang bodyguard ay naitatag na. Inayos ni Felix ito para maging bodyguard ng Box family. Ang pamilya Box ay may 2 anak na mahilig magsugal sa casino. Ang 2 anak ng pamilya Box ay narito para magsaya. Nakawiwili naman. Sinabi ni Daryl sa sarili niya habang papasok siya ng casino. "Oh, mapapagastos ka sa lugar na to." Natigilan si Daryl sa sandaling pumasok siya sa casino, maganda, elegante at mahal ito. Mukha itong palasyo. Ang main hall sa unang palapag ay 1,000 parisukat ang lapad. Marami itong vending machines, at nakakalat ito sa iba't ibang lugar, poker, mahjong, paigaw at mayroon din lugar na para sa broadcasted horse races live. Lahat ng casino games na alam ni Daryl ay naroon. Ang unang palapag ay para sa mga ordinaryong panauhin na magsusugal. Maraming tao rito at maingay. Ang magkapatid na galing sa pamilya Box ay anak ng isang mayamang pamilya kaya naman wala sila sa unang palapag. Palagi silang nasa VIP zone sa ikalawang palapag. Matapos tingnan ni Daryl ang unang palapag, dumiretso siya agad sa hagdan. Nang makarating na siya sa VIP zone, nakita ni Daryl ang 2 sexy na babae sa dulo ng kwarto. Ang isa sa mga babae ay nakasuot ng maong at stilettos, mukha siyang sexy, at ang kagandahan niya ay naging dahilan para hindi siya makahinga. Ngunit, mukha rin itong masungit. Nakaupo siya sa lamesa, pero hindi nagsusugal. Inoobserbahan niya lang ang laro ng tahimik. Ang babaeng iyon ay ang pinakamatandang anak ng pamilya Box, si Ashley Box. Ang isa pang babae ay nakasuot ng maikli na puting palda. 1.63 metro ang tangkad at maganda rin ito. Mayroon siyang dimple kapag ngumingiti. Masayang nagsusugal ang babae. Ang babaeng iyon ay ang pinakabatang anak ng pamilya Box, si Tiffany Box. Ang 2 magkapatid ay sikat sa Wanhai City, sila rin ay maraming tagahanga. Kahit na sila ay magkapatid, magkaiba ang kanilang personalidad. Si Ashley, ang matandang kapatid, ay malamig pero mukha siyang diyosa. Ang mas batang kapatid, si Tiffany, ay palakaibigan, naghahanap palagi ng gulo. Nakita na sila ni Daryl dati sa mga litrato, pero mas maganda sila sa totoong buhay. Huminga ng malalim si Daryl bago siya naglakad papunta sa 2 babae. Hindi nila napansin si Daryl noong pinuntahan sila nito. Naiinip na si Ashley habang nakaupo siya sa upuan, hindi niya gusto ang kapaligiran sa casino pero katapusan ng linggo at walang pasok kaya naman pinilit niya ang kapatid niya lumabas at mag-relax. Si Tiffany, sa kabilang dulo, ay masigla at masaya sa kanyang laro. "Dali na, ilagay mo agad yung taya mo." "Ako ang dealer," excited na sumigaw si Tiffany habang tinaas niya ang kanyang maputing braso para alugin ang dice. Tapos, isang binata na kulay lila ang buhok at lumapit sa kanya, "Manang Box, natalo mo ang 4 na laro sa isang upuan, kapag natalo ka pa sa susunod na 5 laro ay sasama ka sakin para kumain ng hapunan." Ngumiti siya habang tinitingnan niya ang katawan ni Tiffany. Ang lalaking iyon ay si Kaishon, ang young master ng pamilya Xilon sa Wanhai City. Ang pamilya Xion ay isa sa mga mayayamang pamilya sa Wanhai City, pareho sila ng estado ng pamilya Box. Matagal nang pinagnanasaan ni Kai ang 2 magkapatid pero hindi siya nagkakaroon ng oportunidad para makita sila. Nagkataon, nakita niya ang 2 sa kasino noong araw ng yon, kaya naman hindi na niya ito pinalampas. Noong sinabi niya yon, inulit ng mga kaibigan niya ang sinabi niya. "Tama, kailangan mong igalang ang pusta. Kapag natalo ka pa ng 5 laro, kailangan mong sumama kay Young Master Xion para kumain ng hapunan." Naiinis na tiningnan ni Tiffany si Kai. "Sa tingin mo ba ikaw ang hari ng mga nagsusugal? Akala mo patuloy kang mananalo? Matatalo ka ngayon." Ngumiti si Kai at tiningnan siya, "Hindi siguro yon ang kaso, maliit lang ang taya ko." "Kung sinasabi mong maliit lang ito, ibig sabihin malaki ito," ayaw matalo ni Tiffany.
Tinapon niya ang dice at agad na kumunot ang noo. Sa 3 dice, ang 2 ay nagpakita ng 1 tuldok, at ang isa naman ay 2 tuldok. Iyon ang pinakamaliit na halaga. Ngumiti si Kai at masayang tiningnan si Tiffany. Ano? Sabi ko naman maliit, kaya matatalo kang muli. Sabi ni Tiffany, may 4 na laro pa ako, huwag ka munang magsaya dyan. Tapos, nagtapon siya ng 3 dice. Nakita ito ni Daryl habang naglalakad siya papunta rito. Umiling siya at ngumiti. Ang pinakamatandang kapatid ay malamig kaya naman mas madali itong pakisamahan. Sa isang tingin niya lang sa mas batang kapatid, alam niya na ito ay mas maloko. Sasakit siguro ang ulo niya bilang bodyguard nila. Tapos, ngumiti si Daryl sa 2 magkapatid at binati sila, "Hello, Manang Box." "Ako si Daryl." "Wow." Habang nagsasalita siya, lahat sila ay nakapokus kay Daryl. Masama ang tingin ni Ashley kay Daryl pero hindi siya nagsalita. Siya ay kasing lamig ng bundok ng mga yelo. "Sino ka ba? Hindi mo ba nakikita na nagsusugal kami rito?" Nawalan ng pasensya si Tiffany. Bad trip na siya dahil sunod-sunod ang talo niya. Hindi siya naging mabait kay Daryl, "Layuan mo nga ako." Akala ni Tiffany ay gusto lang makipaglandian ni Daryl sa kanya. Ngumiti siya kay Tiffany at sinabing, "Eldest young Miss Box, second young Miss Box, ako ang bodyguard niyo. Kasisimula ko lang magtrabaho rito." Kumunot ang noo ni Tiffany habang tinitingnan niya si Daryl, nainis siya. "Sabi ko naman sa kanila, hindi na namin kailangan ng kapatid ko ng bodyguard. Bakit ba ang kulit nila?" Kumaway si Tiffany kay Daryl. "Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan ng kapatid ko. Umalis ka dyan at wag mo akong istorbohin." Oh. Hindi akma ang naramdaman ni Daryl, hindi siya sigurado kung gusto niyang tumawa o umiyak. Siya ang pinuno ng Elysium Gate, isa rin siyang martial emperor pero ang isang dalaga ay tinataboy siya. Ang ibang tao ay siguradong matatawa kapag narinig nila yon. Gayunpaman, hindi nagalit si Daryl. Nakangiti siya habang nakatayo sa gilid. Patuloy niyang pinapanood maglaro si Tiffany. Sa parehong sandali, namangha si Daryl kay Ashley. Ang mas matandang kapatid ay mas babae tingnan pero mas masungit. Maya-maya, natalo na naman ng 3 laro si Tiffany. Tumawa si Kai, natuwa niya. Tapos, ngumiti siya at tumingin kay Tiffany. "Tadhana to, Manang Box. Huwag mong kalilimutan ang napagkasunduan natin. Kapag sunod-sunod na 10 laro ang talo mo, kakain ka ng hapunan kasama ko." "Paano ba yan? Huling laro mo na to, gusto mo pa bang ituloy ang napagkasunduan natin?" Tuwang-tuwa si Kai. "Maswerte ako ngayong araw. Sunod-sunod ang panalo ko. Kailangan ko pang manalo ng isa at magkakaroon ako ng pagkakataon na matikman ang kagandahan niya." Pinadyak ni Tiffany ang kanyang paa, namumula ang kanyang mukha at kinagat niya ang kanyang labi. Hindi siya nagsalita. Kahit na maloko siya, hindi naman siya tanga. Alam niya kung ano ang gusto ni Kai. Kung lalabas siya para kumain ng hapunan, kasama siya, siguradong may masama siyang balak. Siguro, lalagyan niya ng lason ang pagkain nito. Alam niyang kaya gawin ni Kai ang lahat. "Tiffany, tumigil ka na dyan at umuwi na tayo." Tumayo na si Ashley. Bilang mas matandang kapatid, alam niya palagi ang dapat gawin. Huling laro na, kapag natalo pa ulit ang kapatid niya, kailangan niyang sumama kay Kai para kumain ng hapunan. Bakit niya hahayaang mangyari yon? Siyempre, hindi pa patalo si Tiffany. Bakit hindi niya itutuloy ang laro? Nag-invest sila ni Kai ng $3 milyong kada laro. Natalo na siya ng ilang laro, at $20 milyong na ang nawala sa kanya. Kailangan niyang mabawi yon. "Hoy, halika na rito." Sa sandaling yon, kumaway si Tiffany kay Daryl, "Hindi ba kinuha ka ng tatay namin para maging bodyguard? Hindi ako swerte ngayon. Halika rito at ikaw ang maglaro para sa akin. Kapag nanalo ka, papayag na ako maging bodyguard ka namin. Kapag natalo ka, kailangan mong bumalik kung saan ka galing." "Hoy, hindi to parte ng napag-usapan natin." Nag-alala si Kai. "Bakit mo hahayaang iba ang maglaro para sayo? Bakit? Natatakot ka ba?" Nairita na si Tiffany. "Bodyguard ko siya, bakit hindi siya pwede maglaro para sa akin?" Lumunok ng laway si Kai. Pumayag na siya sa sinabi ni Tiffany. "Sige,
Siya ang maglalaro para sa'yo. Kapag natalo siya rito, kailangan mong tumupad sa pangako mo. Pero kayong dalawa ay kakain ng hapunan kasama ako. Tumingin si Kai kay Daryl, "Hoy lalaki, halika rito. Tapusin na natin to agad." Tumingin siya kay Daryl at natawa, bodyguard lang naman siya, hindi pa siya siguro nakakapunta sa mga ganitong lugar. Anong karapatan niyang kalabanin ako? Nakita ni Daryl na mababa ang tingin sa kanya ni Kai, pero wala siyang pakialam. Sa kabaliktaran, ngumiti si Daryl. Hindi masyadong nagsusugal si Daryl pero alam niya sa sarili niya na mananalo siya. Tinira ni Daryl ang dice at nakangiting tumingin kay Kai, "Malaki o maliit?" "Malaki," sabi ni Kai. Mukhang alam niyang matatalo si Daryl. Ngumiti si Daryl at pinakita niya ang dice. "Sa tingin ko maliit ito." "Wow!" 2 tuldok at lumabas sa 2 dice at 3 naman sa isa. "Maliit ito." Hindi nila alam na ginamit ni Daryl ang ghost hand sa dice, binago niya ito sa maliit na halaga. Ang ghost hand technique ay isa sa mga natutunan ni Daryl sa Elysian Island. Natutunan niya yon dahil kailangan niyang nakawin ang Supreme Mystery Scripture sa principal ng Hexad School. Hindi niya inaasahan na gagamitin niya ulit ang ghost hand sa isang dice. Yehey! Nanalo kami! Naging masaya si Tiffany, natuwa siya. Sa ibang dahilan, inisip niya na maayos naman pala si Daryl. Hindi na siya nairita rito. "Ha? Ano? Paano naging maliit yon? Maserte ako ngayon, bakit ako natalo?" Nalungkot si Kai. Tinapon niya lahat ng chips at galit na sinabing, "Ito na ang pera. Natalo ako sayo. Maserte ka lang ngayon. Ulitin natin to." Hindi siya pinansin ni Daryl. Tiningnan niya si Tiffany na nasa tabi nito, "Isa pa?" "Siyempre." Walang pag-aalinlangang sinabi ito ni Tiffany. "Siyempre, tutuloy natin to, hindi mo ba nakita kung gaano kalaki ang nawala sa akin? Kailangan kong mabalik ang kapital ko." Tumango si Daryl at patuloy na nakipagsugal kay Kai. Patuloy silang nagsugal sa susunod na 10 minuto, pero parang naging ibang tao si Kai. Mula sa pagiging matapang ay parang natakot na siya. Sunod-sunod ang talo ni Kai. Hindi lang siya natalo sa mga chips ni Tiffany, pero natalo rin niya ang mga chips niya. Maya-maya, kaunti na lang ang natitirang chips sa harapan niya. Ang lahat ay nagtipon para manood ng laro nila. Sa sandaling yon, tagaktak ang pawis ni Kai, galit na galit siya. Hindi niya na maitago ang galit niya habang nakatingin kay Daryl. Anong nangyayari? Kailan natuto ang lakaking tumagsugal? Bakit siya nananalo? Kakaiba na to. Hindi niya alam na ginagamit ni Daryl ang ghost hand kada laro. Hindi ito kayang makita ng mga mata kaya imposible na manalo siya kay Daryl. Hindi ka ba maswerte ngayon na mangha si Tiffany habang tinitingnan niya si Daryl? Nagningning ang mga mata niya at sinabing, "Mukha kang mahirap pero ang swerte mo." Ngumiti si Daryl habang tinitnan niya si Kai at nagtanong, "Gusto mo pa bang maglaro? Hindi mo ako matatalo." Oh. Noong makita ni Kai ang ngiti ni Daryl, namula ang kanyang mukha at nanginig ang kanyang kamay. Inaasar niya ba ako? Ako ang young master ng Xion family. Hindi ako kailanman nahiya sa sarili ko. Kapatid? Sa sandaling yon, isang babae ang pumasok sa kwarto at sinabing, "Kapatid, marami na tayong napatalo. Tumigil ka na maglaro. Tipirin mo ang pera para sa mga handbags ko, sige na." Ito ay si Xion, ang pinsan na babae ni Kai. "Tumigil ka," nagalit si Kai. Galit na galit siya dahil marami ng pera ang nawala sa kanya. Nagulat si Layla sa ugali nito kaya naman tahimik siyang umupo sa tabi nito. Hindi na siya nagtangkang magsalita pa ulit. Siya ay pinsan na babae ni Kai kaya alam na alam niya ang ugali ni Kai. Nakakatakot ito kapag nagalit. Sa sandaling yon, wala nang nagtangka pang magsalita. "Halika, magpatuloy na tayo," sabi ni Kai, habang tinulak niya lahat ng chips sa harapan niya palabas. "Kahit anong mangyari, kailangan kong talunin ang lalaking ito ngayon." Dahan-dahang ngumiti si Daryl at nagsimula ulit magbato ng dice, "Malaki o maliit?" "Maliit," sabi ni Kai, habang kinakagat niya ang kanyang ngipin. "Sige, malaki ang sakin." Ngumiti si Daryl, at tinanggal niya ang kamay niya. 3 dice ay nasa lamesa na may 6 na tuldok. "Malaki ang halaga nito." Wow! Sa sandaling yon, nag-cheer ang mga tao.
Maraming nakatingin kay Daryl at namamangha sa kanya. Nanalo siya ng higit pa sa 20 na laro, nakuha niya ang lahat ng chips ni Kai, walang natira sa kanya. Masyadong makapangyarihan ang lalaking to. Natigilan din si Tiffany. Hindi siya bodyguard, isa siyang hari ng mga nagsusugal. Sa susunod na segundo, nag-isip si Tiffany at sinabing, malaki ang panalo natin kaya umuwi na tayo. Kinuha niya lahat ng chips sa lamesa, at nilagay sa mga braso niya, at nagbigay siya ng palatandaan sa kapatid niya na umalis na. Teka lang. Hindi pa tayo tapos, malamig na sinabi ni Kai. Masama niyang tiningnan si Daryl na para siyang halimaw. Nakakahiya naman kung paaalisin ko lang siya. May pera ka pa ba para sa isa pang laro, Kai? Tumawa si Tiffany. Wala na akong ibang chips, anong itataya mo? Tiniklop ni Kai ng mahigpit ang kamao niya. Totoo naman na wala na siyang pera sa bulsa niya. Pero, hindi siya masaya. Kinagat ni Kai ang bibig niya habang hinihila ang pinsan niyang babae papunta sa kanya. Sinong may sabi na wala na akong pwede itaya? Ito ay pinsan kong babae na si Layla, itataya ko siya. Isugal mo lahat ng chips na nasa harapan mo. Isang laro lang para malaman kung sino ang panalo. Anong masasabi mo? Tiningnan ng masama ni Kai si Daryl. Siguro nahihibang na si Kai. Gusto lang naman niyang manalo. Nagulat si Layla, nanginginig ang buong katawan niya habang nakahawak sa braso ni Kai. Kuya! Ano bang sinasabi mo? Ayokong maging taya. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, pinagalitan siya ni Kai at sinabing, tumigil ka na dyan. Huwag kang magsalita. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.